April 15, 2025, graduation day sa San Roque National High School sa Tarlac. Siyempre, masayang-masaya ang mga estudyanteng magtatapos. Proud na proud naman ang kanilang mga magulang. Subalit, nang matawag ang isang pangalan, Allen Yarso, natahimik ang paligid. Umakyat sa entablado ang mga magulang ni John Will Allen Yarso. Maya-maya, may mga hikbi ng maririnig. okay, let us pause for a moment of silence to pray for the soul of our departed student, John Will Yarso. Bit-bit ni Nanay Fredeline sa stage ang standee ng kanyang anak na si Allen na naka-school uniform. Bago ito, naging bukang bibig daw ni Allen ang pagbartsa sa kanyang senior high school graduation. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, hindi na niya ito aabutan. Kasi pangarap niyang umakyat ng stage. Ganun. Kung ako lang, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang umakyat. Hindi ko talaga kaya. Dahil kaya ko lang siya pinagawa ng standee. Kasi pangarap niyang graduate. Nag-enroll sa Accountancy, Business and Management strand ang 19 years old na si Allen. Ito po yung sapatos niyang ginagamit sa school. Tapos ito yung gamit niya sa school din. Tapos hindi niya na magagamit. Nasa lahi raw ng mga Yarso ang pagiging hikain. Si Allen, nagsimula raw itong indahin pagtungtong niya sa elementary. Nagkaroon siya ng asthma is mga grade 4, ganon, grade 4. Nagsasabi talaga siya na hindi niya kaya since naglalakad lang siya papuntang school. Nagluluksa pa ang pamilya, pero si Nanay Fredeline hindi na matahimik. May sinabi raw kasi ang kanyang anak nung gabi bago ito pumanaw. Bago siya mamatay nung gabi, ayun yung pinag-uusapan namin. Sobrang saya niya pa nga nung nalaman niya na may toga. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan niya na makagraduate, hindi ko naman ipupush na pagawan siya ng standee eh. Ganon, kasi hindi ko kaya. Alam kong hindi ko kaya. Pero kinaya ko nung araw na yun kasi sabi ko para sa anak ko to. Hindi para sa akin. Hindi ko dapat unahin yung nararamdaman ko. Dapat isipin ko yung gusto niya. Dahil dito, nag-post na si Nanay Fredeline sa Facebook tungkol sa pagpanaw ng kanyang anak at ang pangarap nitong makapagmarcha sa kanyang graduation. Gwapong-gwapo si Allen sa standee. Posturang-postura rin siya sa kanyang school uniform. Kaya sa araw ng graduation, pagamat may kirot, buong pagmamalaki pa rin nakimarcha si Nanay Fredeline, bit-bit ang standee ng pinakamamahal niyang anak. Nalungkot ako kasi standee na lang. Masaya ako kasi kahit papano, mayroon kaming ihaharap sa stage kapag nag-graduate siya. Mapa-estudyante o guro na antig sa dedikasyon ng mga magulang ni Allen na matupad ang huli nitong kahilingan. Masakit kasi sa akin, parang kasi ako yung naging magulang niya. Pag hindi siya nakakapasok sa school, yun, agad kami nagre-reach out sa parent nila. Masakit o na. Maging ang kanilang principal, ituturing daw ang pangyayari bilang paalaala sa mga kabataan na magsumikap at pangalagaan din ang kanilang mga sarili. So during that moment po, talagang napaiyak po kami. Kasi that serves as an inspiration. Allen, I could say na siya ay isang beacon of hope. Inatake ng asthma ang senior high school student na si Allen. Isang sakit na kanya palang namana. Kaya naman, ganoon na lang ang hinagpis ng kanyang lola na nagpalaki sa kanya. Sumaglit lang daw sa labas si Lola Felinda Dumagat noong February 28, 2025. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya akalain na napakasamang balita ang bubungad sa kanya. Si Linlin, may mga message na siya, Mama,
Bakit tinatawag mo ko, ma? Bakit? Tinatanong siya, wala na si Allen. Yun, naglulupasayin ako sa Well, hindi na ako nakabangon. Mga 2 araw yata hindi ako nakabangon noon. Batang-bata pa si Allen nang alagaan ng kanyang lola Felinda sa Iloilo. May pinagdaraanan noon ang ina ni Allen, kaya napunta muna silang magkapatid sa poder ng kanilang lola. Grade 10 na si Allen nang kuning muli ng ina upang tumira kasama niya sa Tarlac. Ngunit nanatili umanong malapit ang loob ni Lola Felinda sa apo. Tinuturing ko yung parang sarili ko na rin anak yung mahigit pa sa apo. Parang kulang na lang ako ang lumuwal ba. Mahal na mahal din namin yung bata na yan. Pero marahil, pinakaapektado sa pagkawala ni Allen ang nakababata niyang kapatid na si John Agustin o mas kilala bilang si Toto. Sobrang close daw kasi na magkapatid. Mabuti naman po siyang kapatid, tsaka matulungin din po sa amin, mabait. Malambing din po siyang kuya. Nahalikan po ako niya, tas niyayakap. Pampalipas oras nila ang manood ng mga paborito nilang vlogger. Ngayon, kahit wala ng kanyang kuya, hindi tinigil ni Toto ang panonood sa mga vlogger. Pero lagi na niyang isinasama ang kanyang ina pati ng standee ng kanyang kuya. Sa aming pakikipag-usap kay Lola Felinda, naramdaman namin ang kanyang kagustuhan na mabisita man lang sa libingan ng kanyang apo na si Allen. Kaya naman, kami na mismo ang gumawa ng paraan upang mailipad si Lola Felinda sa Tarlac. Madamdamin ang pagkikitang muli ni Lola Felinda at ng anak na si Fredalyn. Lalo pang umapaw ang emosyon nang ipakita namin sa pamilya ang isa pang sorpresa. Isa pang standee ni Allen, pero meron ng supply. Naalala ko kasi yung patay ko pag sa bahay. Masayahin naman yan. Masipag mag-aral. Maraming pangarap sa buhay. Gusto ko na sana nung buhay siya na matupad yung mga pangarap niya. Kaso nga hindi na. Kung saan man siya ngayon, sana masaya na siya. Tahimik na ang buhay niya, na hindi na siya naghihirap. Actually, yun nga, nakita ko nga sa isang group yung picture ni Allen na kailangan daw ng standee. Kasi may mga nakita ko dun sa mga comment or sa comment section, medyo pixelated, may mga kailangan pa talagang improve. Kaya ang ginawa ko, ayun, gumawa ko ng sarili kong version para at least pag print siya sa mas malaking size is mas presentable siya. Sa Bamban Public Cemetery, kung saan nakahimlay si Allen, nagsindi ng kandila si Lola Felinda. Naghandog din siya ng hamonado at piyaya na paboritong-paborito raw ni Allen nung siya ay nabubuhay pa. Doon na rin mismo inalay ng buong pamilya ang ipinagawa nating standee, pati na ang diploma na tanda ng matagumpay na pagtatapos ni Allen sa senior high school. Ang may papayo ko is go through the grieving process. Na depende sa timeline mo. No? So, mas maganda feel the pain, express it. Kasi mas maganda na meron tayong nailalabas natin ito, surround natin ang ating sarili with mga trusted people na maaari natin makausap at ma-express ang ating emotions at know na hindi tayo nag-iisa sa ating grief.